Samahan niyo po sa pagbasa sa salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po natin sa Matthew chapter 3 verse 17. Sabi niya po dito, "And the voice from heaven said, This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Saka sa Matthew 17 verse 5, "While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him." Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong salita na muli naming pag-aaralan. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na tinakda mo na muli marinig namin ang salita galing sa iyo. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong salita upang magdulot ng kalakasan, karunungan, buhay at pag-asa sa bawat isang naririto. Aming dinadalangin ang iyong Banal Espiritu at siyang manguna, kumilos ng malaya, upang sa aming mga buhay ay maging angkop ang iyong salita sa lahat ng aming pangailangan. Dinideklara namin sa oras na to ang iyong pagkilos ng malaya sa aming kaisipan, sa aming puso, hanggang sa aming pagtanggap sa salita mo na aming sasabuhay. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y makaupo. Dito po sa ating binasa, ito yung dalawang eksena sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Nakita natin ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, siya'y nabuhay kasama natin, bagamat hindi siya naging Jesus nung siya'y isinilang, kundi dati na siyang Jesus bago siya isinilang. Ibig sabihin, si Jesus ay from eternity, nagkatawang tao kasi may misyon. Ang misyon, iligtas tayo. Magkaroon muli ng relasyon yung bawat tao na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ng dahilan kaya nasira yung relasyon ng tao sa Diyos. Akala ng tao okay lang siya, pero malinaw na kapag wala ang Diyos sa piling natin, anumang tagumpay o anumang journey ang lakbay natin, kulang. Merong kulang at patungo sa kapahamakan kasi ang tanging kaligtasan ay matatagpuan sa ating Panginoon. Yung ating pag-aaral, pinamagatan natin the power of Father's Word. Yung kapangyarihan ng salita ng Ama. Dito, kumbaga sa ating pag-aaral, ipapakita ko paano idiniklara ni Jesus kung sino si Jesus na kanyang anak nung siya'y nagkatawang tao, na siyang pasimula rin kung paano diniklara ng Panginoon yung relasyon niya sa atin bilang anak dahil kay Jesus. Tayo'y naging anak ng Diyos, pero bago yun nangyari, si Jesus ang itinuring na anak ng Diyos. Dito, una, yung baptism, nung nabuhay si Jesus dito sa mundo, nagsimula siya, pero makita nyo, naging tahimik ang Bible sa malaking portion ng buhay ni Jesus. Pinakita yung pangako from eternity na may papangako na tagapagligtas na darating at siya nga si Jesus. Isisilang ng isang birhen at makita natin ang anghel, yung tatlong maga, yung wise men. Makita natin yung kwento at itinakda ang araw na pagdating ni Jesus. Siya'y sinilang ni Maria. At sa pagsilang ng Panginoon, makita natin, nagsimula siyang mabuhay bilang tao, pero na-stop yung kwento tungkol sa kanya. Malalaman na lang natin sa Lucas, yung 12 years old na siya. Pumunta siya sa templo at nangaral, napalibutan siya ng mga rabbi, mga teachers, at humanga sa kanyang kaalaman at nagtataka sila, saan galing yung batang ito? Ba't marami siyang alam. Sinong naging teacher niya? Doon pa lang ipinapakita na si Jesus ay kakaiba. Alam niya yung mission niya bilang tao at alam niya yung purpose niya. Pero hindi pa doon nagsimula yung ministry niya. Nawala na naman yung kwento kay Jesus at lumitaw na lang ang kwento nung 30 years old na siya.
Yung 30 years old na siya. At doon sa 30 years old, ang una niyang ginawa ay makita natin, nagpabautismo bilang paghahanda. Hindi niya kailangan dapat ang bautismo, pero dahil ang bautismo ay magiging panimula ng paglilingkod sa Panginoon, kaya't kailangan niyang dumaan to fulfill all righteousness, ang sabi ng Bible. At nung pagkatapos siya bautismo, binanggit nga, yung binasa natin, ito yung kinalulugdan kong anak. Mula sa langit, may nagsalita habang siya'y binautismuhan. Si Jesus ay binautismuhan at may bumabang anghel, ay kalapati ng Banal Espiritu, bumaba sa anyong kalapati. At pagkatapos may nagsalita sa langit, sabi niya, ito yung anak na aking kinalulugdan. Deklarasyon mula sa Ama na itong si Jesus yung kanyang natatanging anak. Ang tanong, sa ibang paniniwala, naging anak lang si Jesus ng Diyos doon sa baptism. Yun yung paniniwala, na si Jesus ay naging anak ng Diyos doon lang sa panahon ng baptism. Pero kung tutusin, hindi. Kasi sa Old Testament pa lang, nabanggit na yun sa Psalm 2 verse 7 at Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Hanapin ko, teka. Diyan, sa may... Sabi niya dun sa Psalm chapter 2 verse 7, ang buong Psalm chapter 2 tumutukoy dun sa karunungan, tumutukoy kay Jesus. Sabi niya dun, you are my son, today I have begotten you. Binanggit yun sa prophecy na salita ng Diyos, you are my son, today I have begotten you. Sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14, sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14, the Son of Man receives eternal authority from God. Jesus frequently applied this passage to himself. Sabi niya, I will tell of decree, Jehovah said unto me, thou art my son. This day have I begotten thee. Tumutukoy lahat yan kay Jesus. Pagdating sa New Testament, binanggit niya sa New Testament, dun sa John chapter 1. Sa John chapter 1, makita natin ang tanong kasi natin, si Jesus ba ay naging anak lang dahil sa baptism? Ang sagot, hindi. Doon pa lang sa Old Testament, binabanggit na ng Ama na siya yung begotten Son. At makikita natin na si Jesus ay naroon na, pre-existed. Siya ay naroon na bago pa nilikha ang sangkatawan. Tingnan niyo John chapter 1, verse 1 and 2. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. O, iklaro natin na, nang pasimula, ibig sabihin, before the creation, naroon na ang salita na yan, tawag dun ay verbo, yung logos. At naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, ng Theos. Theos kasi ang word ng God. And the Word, and the Word was God. Yung salita ay Diyos. And the same was in the beginning with God, na naroon pa siya noon pang pasimula. Sa verse 14, tinukoy, sino yung Word? Yung Word ay si Jesus. Kaya pag tiningnan nyo, dun sa context, na si Jesus ba ay naging anak dun lang sa baptism? Sagot, hindi. Kasi bago pa nilikha ang mundo, naroon na siya, kasama ng Ama. Bago pa nilikha ang buong mundo, ay naroon na si Jesus. Kaya makita natin, siya ay tinakda na anak ng Diyos. Pero pagkatapos nun, sa verse 12, pakibalik sa verse 12, sabi niya, dito sa 14, di ba, basahin ko, and the Word became flesh and dwelt among us. Jesus yan, yung Word. And we beheld His glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. Yan. Sa verse 12, malinaw na si Jesus yung anak ng Diyos. Ipinakilala ng Ama na si Jesus yung kanyang anak. Doon sa verse baptism, sabi niya, my beloved Son. Sabi niya. Pero pagkatapos nun, malinaw na si Jesus ay bumaba at nagpakilala bilang anak ng Diyos. Kailan naman tayo naging anak ng Diyos? Yun yung tanong. Kailan naman tayo naging anak ng Diyos?
Kasi kung ang tanong, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Sagot, hindi. Bakit? Kasi merong dahilan kung bakit ka naging anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos, kailangan may koneksyon. Bakit ka naging anak ng Diyos? Sabi niya sa verse 12, but as many as received Him, at tinutukoy dito si Jesus, at tinutukoy sa chapter 1, ang sino mang tumanggap sa Kanya, to them gave He the right to become the children of God, even to them that believe on His name. Kaya makita natin, kailan naging anak ng Diyos sa isang tao? Nung nanampalataya siya sa Panginoon. Verse 13. Paano nangyari yun? Nung nanampalataya siya sa Panginoon, naging anak siya ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 13, who were born not of blood, hindi katulad ng ating pagkapanganak, not of blood, nor the will of flesh, nor the will of man. Hindi sa paraan na yun, kundi but of God. Sa paraan ng Diyos. Kaya yung pagiging anak natin, pagiging ama natin sa Kanya, may pinagmulan. Nagsimula kay Jesus na siyang anak ng Diyos from beginning, before the beginning of time, hanggang to eternity, si Jesus ay anak ng Diyos, at dahil siya'y bumaba sa lupa at naging tagapagligtas ng mundo, at sabi ng Bible, ang sino mang manampalataya sa Kanya, yung word ng pananampalataya, ang ibig sabihin nun, union, nakipag-isa sa Kanya, ay magiging anak ng Diyos. Kaya ka naging anak ng Diyos kasi tinanggap mo si Jesus na anak ng Diyos. Kaya kapag makita mo, nung oras na tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, yun yung oras na sinabi ng Panginoon, you are justified. Ano yung justified? Ikaw ay isang matuwid. Ang tanong, yung magnanakaw dun sa krus, magnanakaw siya. Di ba? Pero nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Nung oras na yun, sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. At sino mang tumanggap sa Panginoong Yesus, yung oras na yun, nang tanggap niya ng totohanan ng Panginoon, naging anak siya ng Diyos. At paano mangyari yun? Dahil lang nanampalataya ka sa Panginoon. Yun yung proseso ng Panginoon. Pero kung lalaliman namin yung dahilan, lahat tayo nilikha ng Diyos. Tama? May sinasabi na argument si Paul pagdating dun sa kanyang epistle na nakakalito. Kasi sabi niya, dahil ba sa ating pagkakasala ay lumalaki ang biyaya ng Diyos? Kung ganun, edi magkasala pa tayo para mas lumaki yung biyaya ng Diyos. Kasi yun yung question sa kanya ng mga Judaism. Kasi sabi niya, dahil sa ating pagkakasala, naging malaki yung biyaya ng Diyos. Pero ang totoo, ganito yung kwento noon. Lahat tayo nilikha ng Diyos. At nung nilikha tayo ng Diyos as created being. Si Adam is created being. Bagamat espesyal yung pagkalikha kay Adam kumpara doon sa mga anak ni Adam. Nung nagkasala si Adam ay nilikha according to image and likeness of God. Pero nung nagsilang na sila ng anak ni Eva, sabi niya, nagkaroon sila ng mga anak according to image and likeness of Adam. Kasi nagkasala na sila. Kaya nag-corrupt yung image and likeness of God dahil dun sa kasalanan ng tao. Nung bumaba si Jesus, according to His image and likeness, the full representation of God, si Jesus Christ. Kaya nung bumaba si Jesus at nabuhay bilang representante ng Diyos, nabuhay bilang matuwid, siya ngayon ang siyang tumupad ng katuparan ng pangako ng Diyos na mawala ang ating kasalanan at manumbalik ang relasyon. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, hindi na nakikita ng Panginoon yung buhay mo. Ang nakikita ng Panginoon, ikay pag-aari ng Panginoong Yesus. Kaya naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ating relasyon sa Diyos. At yun yung katotohanan. Yun yung kalagayan ng tao ngayon. Ang pagiging anak ng Diyos ay
isang katibayan na ikay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan, ikay katibayan na lahat ng pangako ng Diyos ay nasa iyo, isang katibayan na ikay under control na ng Panginoon. Pero ang tanong, si Jesus ba, dahil naging anak siya ng Diyos, hindi siya nakadanas ng hirap? Katunayan, hindi natin kaya yung hirap na dinanas ni Jesus. Kasi hindi tayo nagbayad ng ating kasalanan. Si Jesus, nagbayad, hindi ng kasalanan niya, wala siyang kasalanan kundi kasalanan ng lahat ng tao. Binayaran niya dun sa krus. Pero ang tanong, di ba anak siya ng Diyos? Ba't dumanas siya ng ganung kahirap? Kasi sa plano ng Diyos, na gusto ng Diyos maging anak din ang buong mundo, kaya yung kanyang nag-iisang anak ang sinakripisyo, kapalit na dahil sa pagkamatay ni Jesus, lahat tayo natatanggap sa Panginoon, makikipag-isa sa Panginoon, ay magiging anak ng Diyos. Ang tanong, paano lumaki yung biyaya? Kung nung panahon, kung hindi na bago ang kaligtasan, created being lang tayo ng Diyos. Pero dahil bumaba si Jesus at niligtas tayo at nakipag-isa ka kay Jesus, si Jesus ay anak ng Diyos at dahil nakipag-isa ka kay Jesus, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Sinong mas malapit na relasyon? Yung God tsaka yung kanyang created being o yung God tsaka yung kanyang anak? Sino mas malapit na relasyon? Mas malapit yung relasyon na anak kaysa dun sa created being, di ba? Sino mas mahalaga sa iyo, yung anak mo, yung refrigerator mo? Di ba? Parang ganun. Sino mahalaga sa iyo, yung anak mo, yung kotse mo, o sakyan mo? Siyempre yung anak mo. Di ba? Parang ganun yung naging sitwasyon. Dati created being lang tayo ng Diyos. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, naging anak tayo ng Diyos. Di ba? At yun yung ugat noon kung bakit ka anak ng Diyos. Sabi niya sa John 8, verse 44, hindi lahat ng tao anak ng Diyos kasi kiniklaim ng Hudyo na sila'y anak din ng Diyos pagkat anak sila ni Abraham. Pero sabi ng Diyos, ang anak kayo ng dyablo. Hindi kayo anak ng Diyos kasi ang ginagawa nyo ay mga gusto ng dyablo. Kaya yun yung kagandahan. Ngayon, mabilis lang, gusto ko lang talakayin, paano nakatulong kay Jesus yung affirmation o kaya yung security na siya ay anak ng Diyos. Dito sa dalawang verse na to, parehas ang sinabi, "This is my beloved son." Ito yung aking anak na kinalulugdan. Meron 5 bagay na idinin doon. Una, yung word na beloved son. Na ang konsepto nun, idiniklara ng Panginoon na yung si Jesus, yung kanyang beloved son. Tandaan natin habang tinatalakay ko si Jesus, yung pananaw ng Diyos kay Jesus, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus at naging kaisa ka ni Jesus, yung susunod na mangyayari, kung ano yung ginawa ng Panginoon kay Jesus, yun din yung tatanggapin mo. Kasi we are brothers of Christ, sabi ni Pablo. Kaya naging panganay natin si Jesus. Sabi niya, kasi si Jesus bilang anak ng Diyos, tayo naging anak ng Diyos. Parang metaphor, konsepto, na yung ugnayan natin sa Diyos ay naging kaparehas ng ugnayan ni Jesus sa Diyos. Na i-connect tayo ng Diyos sa koneksyon ng relasyon ni Jesus at ng Diyos. Kaya hindi na tayo created being, we are children of God. Okay, kaya yung tatalakayin ko, tandaan nyo, konektado lahat sa atin. Kasi Father's Day ngayon, tatalakayin ko yung power, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos nung tatay. Kasi bilang tatay, pwede ko malaman, taas nga yung kamay mga tatay. Ay, sila, brother Mel, nasa labas. Yung tatay, no? Tanda natin, ang tatay, isa tayo sa mga pundasyon. No, ang nanay at tatay, pero magkaiba ang tatay sa nanay. Ang nanay ay more on mga pangangailangan. Sa Amerika, sa ibang bansa, sa Western, ang trabaho ng nanay hanggang 18 years old lang. Ang trabaho ng tatay, lifetime.
hanggang kasi mentoring ang tatay. Pero ang nanay may expiration, may deadline, ay merong time na i-stop yung pagtatrabaho niya. Pero sa Pilipinas, umi-stop pa yung trabaho ng nanay? Hindi. Kaya maraming bata ang hindi ganun kataas ang responsibilidad. Di ba? May mga bata na, nay, manganganak na yung manugang mo ha, handa mo na yung si BMC. O kaya, hindi gusto ng asawa ko dun sa St. Paul. Kaya parang ganun. Pero sa Amerika, pag nag-18 years old ka, bigyan ka ng sasakyan, hiwalay ka na. Hiwalay ka na. Hindi ka na, bibisita ka na lang. Wala na responsibilidad yung magulang sa'yo. Pero yung tatay, mentor ka pa rin. Minomonitor yung buhay mo. Pero hindi ka na yung kukuha ng bigas sa kanila, hingi ng pambili ng ganito. Tapos na. May sariling trabaho ka na. Mabuhay ka ng sarili mo. Ganun sa ibang bansa. Sa atin kasi, extended family, no? Kaya yung mga nanay, alam nyo, yung mga nanay na nagre-reklamo dun sa anak niya, ang laki-laki na, tapos siya pa bumubuhay sa mga apo niya, kasalanan yun. Kasalanan yun. Huwag nyo sisihin yung naanak nyo. Kung pinalaki nyo sila na sa tama, asahan nyo, may mangyayari. Pero yun yung pagpapalaki, natural. Sa amin din, biktima rin kami niyan. Si father ko, dahil Chinese yung father ko, ayaw niya. Pag nag-asawa, alis. Doon sa father ko. Pero si nanay ko, hindi. Gusto ng nanay ko, hindi, dito na lang. May papagawa ko yung kwartong isa, dito na kayo. Extended family. Pero sa biyaya ng Panginoon, kami lang ni Marivic, nung pagkatapos ng kasal, hindi kami tumira sa bahay. Hindi kami sumama sa bahay. Talagang nagrenta kami, nangupahan kami, tapos tumuloy na kami ng Cagayan. Dinala ko na si Marivic sa Cagayan. Ang kwento, si Marivic ang pinakamabait na manugang ng aking nanay. Pinakamabait. Ako rin ang pinakamabait na manugang. Bakit? Kasi hindi kami nagkasama ng matagal. Alam mo, pag may isang bahay kayo, madalas mag-aaway kayo. Pag isang bahay kayo, madalas may conflict yan. Di ba? Ba't hindi tumutulong yan? Di ba? Ang hirap. Di ba? Pag gumastos ka, halimbawa, 2 kayong mag-asawa. Tapos sila, 8. Bumili silang ulam. Nasama ka. Di ba? Naiya ka. Sa susunod, ako bibili ng ulam. Pag bili mo ulam, pang 10. Sila nagdagdag lang ng pang-2. Di ba? Ikaw magdagdag ka ng pang-8. Di ba? Parang lugi. Kaya, hanggang kalaunan, ay hindi, sila na lang bumili ng ulam. Kakain na lang kami. Parang ganun. Di ba? Kung sa trabahong bahay, kaya ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon. Pero ang punto, ang tatay, dito sa Pilipinas kasi nangyayari yon. Pero sa harapan ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay makita natin, bawat isa ay responsable sa kanyang sarili. May paraan ang Panginoon. About sa nilikha niya ang nanay para mag-mentor hanggang 18 years old. Nilikha niya ang tatay paging mentor lifetime. Kahit may asawa na yan, pupunta yan, musta ang pagpapamilya, musta ang, yung tatay mo ang nagiging coach. Pero siyempre, ang tao, may kahinaan. Kahit na yun yung trabaho, hindi lahat yun na-experience natin. May tatay na naranasan natin, ganun yung, ako hindi ko naranasan sa tatay ko yun. Suplado tatay ko, walang pakialam sa amin. Ang alam niya lang na provision, pera. Bigay niya yung budget. Yun na. Pero yung nakalaro namin, nakakwentuhan namin, hindi. Kasi pure Chinese yun. Talagang wala siyang panahon. Mas may panahon siya dun sa mga gawain niya kaysa sa amin. Ay hindi ko naranasan yung pagiging fatherhood. Madalas maririnig mo na lang, binibiro na namin gaya. Sabi, kayo, masyado kayo. Ganun pa siya. Masyado kayo. Laro kayo, laro. Hindi kayo tulad akin. Minsan magpipay kami sa pagkain. Kayo, lagi kayo pasalamat pagkain dun sa Diyos niyo. Hindi naman Diyos niyo, bigay niyan. Ako, bigay niyan inyo. Hindi kayo pasalamat akin. Gagawin ng nanay ko, sis ko lang. Tatahimik na yun. Kasi mas mataas yung, mas dominante nanay ko kaysa sa kanya. Pero yun yung father. Pero binabanggit ko to kasi nakita ko, kahit na yun yung dapat.
Bilang tao, hindi natin nagagawa lahat yun. May kahinaan kasi ang tao. Merong kakulangan. Pero ang punto, kung yun na ngang nagagawa mo, may kakulangan pa rin, paano pa pag hindi mo nagagawa? Pero ang Diyos, nagpakita ng great image kung paano maging ama. Sinimulan niya kay Jesus. This is my beloved son. Sabi niya dun sa verse na yun, yung una, yung my beloved son, tumutukoy dun sa yung kanyang love, yung affirmation ng kanyang love, yung belonging, no? Na idiniin niya na ito'y pinakamamahal kong anak. Ang tanong, kayo bilang anak, narinig niyo ba sa magulang niyo na sinabi sa inyo, ito yung mahal kong anak? Narinig niyo ba? Sinong magtaas ng kamay na nakarinig sa tatay niya na ito yung mahal kong anak? Mukhang wala. Yun yung sinasabi ko na kahinaan ng tao. Hanggang sa panahon ngayon, minsan napakasimpleng salita, pero hindi mo magawa. Di ba? Minsan, hindi alam na yan ng mahal ko siya. Sa ginagawa kong to, mahal ko naman siya. Pero napakaalaga ng affirmation. Anak, mahal kita. Anak, mahal ka namin. Dapat marinig nila. Si Jesus, alam niya kung sino yung kanyang ama. Walang kaduda-duda. Pero in-affirm niya Jesus sa gitna ng karamihan. Ito yung pinakamamahal kong anak. Sinabi niya. Unang lesson, iparinig din natin sa iba na naririnig ng anak natin na sinasabi natin, mahal natin siya. Ito yung mahal kong anak. Pero minsan nasabi mo, ay, itong anak ko, sutil to eh. Di ba? Sa gitna ng maraming tao, narinig, oh. Itong anak ko to, walang ginawa to kundi mangulit. Di ba? Yung mga negatibo, nasabi na natin sa harap ng maraming tao. Pero yung positibo, nasabi mo ba sa harap ng maraming tao, yung tingin mo sa anak mo? Alam niyo, malaki ginampanan sa buhay ni Jesus. Yung affirmation, this is my beloved son. Ang laking ginampanan. Nagkulang siya dun sa kanyang human life, yung kanyang buhay. Mahirap sila. Namatay pa ng maaga tatay niya, si Jose. Nagkarpintero siya. Nabuhay siya bilang karpintero para buhay yung pamilya niya at mga kapatid niya. At the age of 13, nagsimula na siyang ministry. Naging breadwinner si Jesus Christ. Pero makita natin, ang laking ginampanan na secured ka. Kasi yung word na yun, pag titingnan natin yung word na yun, ano yung nadudulot nun? Emotional security. Pag narinig ng anak mo talaga na sinabi mo, ito yung mahal kong anak, yung emotional security naroon yun. Walang batang magpapakamatay kapag malinaw sa kanya na mahal siya ng kanyang anak. Walang bata na magsisira ng kanyang buhay pag malinaw sa kanya na mahal siya ng kanyang anak. Kadalasan, nakikita niya, hindi na ako mahal ng aking mga magulang. Wala nang nakakaunawa sa kanya, sisirain niya buhay niya. Pangalawa, hindi lang emotional security, stronger self-worth. Ang tingin mo sa sarili mo, hindi kawawa. Narinig ko sa tatay ko, narinig ko sa nanay ko, mahal nila ako. Kaya ang tingin mo sa sarili mo, mataas. Yung self-worth, pinapahalagan mo yung sarili mo kasi pinapahalagaan ka ng magulang mo. At yung pangatlo dun, yung tinatawag na greater resilience in adversity. Kaya ko malaking naging tulong yon kasi si Jesus, nung dumaan na siya sa mga hirap, isa ang nagpatatag sa kanya. Hindi siya iwanan ng kanyang ama. Nung sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, kasi alam ni Jesus yung vision niya. Ang prayer niya nga, kung pwedeng alisin to eh. Pero sabi niya, but your will be done, not my will. Kaya sinabi niya sa mga alagad, darating panahon, magsisipangalat kayo. Iiwan niyo ko. Magsisipaghiwalay kayo. Pero, ang tanong niya, pero ang aking ama, kailanman di ako iiwan. Hindi ako iiwanan kahit kailanman ang aking ama. Teka, tinan ko yung verse niyan. Sa may John 14 verse 18. Pakitingin na. Sa John 14 verse 18, binanggit niya yun. Nasabi niya na
Ay, hindi pala, sa orphan pala yun. Okay, na hindi kanya iwan. Pero, ang kalaunan, malinaw sa kanya. Lahat ng mga alagad niya, magsispa nga lahat. Iwan siya. Masakit yun. Yung mga loyal sa'yo, tapos biglang, pagdating ng panahon, biglang ilalaglag ka. Mawala. Yung isa, pinagkanulo ka. Yung isa, tinatwa ka. Masakit yun. Pero yung affirmation na merong ama na hindi sa akin iwan. Kaya lang may eksenang nangyaring mabigat. Di ba nung nasa pinapahirapan na si Jesus, dala niya yung cross, bigla siya sumigaw. Ano yung sigaw niya? My God, why thou hast forsaken me? Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Alam niyo yung eksenang yun? Napakabigat yung puso ni Jesus noon. Kasi malinaw sa kanya, anumang mangyari, mahal na mahal siya ng kanyang ama. Anumang sitwasyon, hindi siya iwanan. At yun yung pangako na narinig niya na kailanman hindi siya iwanan. Pero dumating ang pagkakataon na biglang hindi niya na maramdaman kung nasa ng ama. Hindi niya na maramdaman na nasa tabi niya ang ama. Pagkusalan yung pinakamasaklap na naramdaman niya, yung ama niya ang mastermind para siya pahirapan. Yun yung mabigat. Siya mismo yung may plano para mamatay siya sa krus. Siya mismo yung may plano para maghirap siya dun sa krus. Bakit? Para sa atin. Para sa atin. Gusto ng Diyos iligtas tayo, kaya't malinaw. Sinabi niya kay Jesus, kailangan mong mamatay dun sa krus. Kaya nung oras na yun, naramdaman niya, hindi niya kasama ang ama. Pero dahil sa purpose, kasi gusto ng Diyos, mahalin tayong lahat. Kaya hindi lang ang ama ang nagmahal sa atin. Si Jesus ang nag-perform ng pagmamahal sa atin. At yun yung affirmation ng kanyang pagiging anak. At yung pangalawang bagay na makita natin dito, yung identity, yung word na son, my son. Binangit niya yung word na my son. Ipinapakita naman dito na malinaw na deklarasyon na siya yung kanyang anak. Ito yung identity na tinatawag. Ito yung kalagayan na parang ipinapakita niya na siya ay ang kanyang anak. Pangatlo, yung word I am well pleased. Yung word na I am well pleased. Una, beloved, ito yung belonging, ito yung confirmation na siya'y mahal ng Diyos. My son, ito yung identity. I am well pleased, ito yung word na acceptance. I am well pleased. Acceptance. Sino dito may mga anak na teenager? Okay. Si Ace daw may anak na teenager. Ay hindi, siya pala yung teenager. Nagtaas siya ng kamay. Yung may mga anak na teenager, alam nyo, nagkaka-struggle tayo kasi sa parenting, ito ulitin ko to from 0 to 6, dapat control. Ang may control, magulang. Hindi bata may control. Na siyang sa ngayon baliktad. Yung bata na may control. Kung ano yung gusto ng bata, wala magawa yung magulang. Kaya nagkaroon ng problema paglaki ng bata. Kasi yung control, nasa bata, wala sa magulang. Pero pag yung control na yun hindi nawala, magkakaproblema rin. Kaya pagdating sa 7 to 11, ang tawag doon, lead. Ililid mo sila dun sa gusto nilang gawin. Kasi magiging pakilamerong bata. Lahat ng bagay gusto niyang gawin. Lahat ng ginagawa mo, gagayahin niya. Kaya dun sa age na yon, ilid mo naman siya. Huwag mong papagalitan. Huwag mong sasabihin na, ang bata-bata mo pa, ginagawa mo na yan. Kailangan ilid mo. Bakit? Anong dapat niyang matutunan? Kaya minsan nagkakaproblema dahil dun. Na parang, ang laki-laki na, sinusubuan mo pa, ang laki-laki na, ikaw pa nagdadamit sa kanya, hindi mo nilid. Ang laki ng bata, paglaki ng bata, huwag kang magreklamo. Lahat iaasa niya sa'yo. Kasi yun yung natutunan niya sa'yo. Kaya dapat ilid para tumayo sarili pa. Pagdating ng teenager, adolescence hanggang teenager, ang tawag naman doon ay encouragement.
dapat sa lahat ng ginagawa niya na maganda, encourage mo. Pag nakagawa ng hindi maganda, sitayin lang, pero stop na. Tama na yung isa. Tama na yung minsan na napaliwanag mo. Pero yung pansinin nyo sa mga parenting ngayon, ang nangyari, parang radyo or parang yung pagkakamali ng bata 5 years ago, bawat pagkakamali niya, naiulit. Alam mo, ikaw, naalala mo ba dati, di ba, yung nabasag mo yung pinggan? Parang, tuwing magkakamali siya, babalik at babalik yung dati niyang kasalanan. Di ba? Pero yung kabutihan na ginawa niya, gumawa, naglinis. Di ba? Naglinis. Pagkatapos maglinis, dating mo sa bahay, wow, ang linis ng bahay. Sino naglinis? Ako po, Nay. Halika. Konto. Kasi may lagnat ka ba? May lagnat ka ba? May sinat ka ba? Minsan, hindi ka maniwala. Parang bubulihin mo pa kapag gumawa ng tama na siyang baliktad. Dapat, pag gumawa ng tama, please, i-appreciate mo. Di ba? Ipakita mo. Sabi niyang, si Jesus, sabi ng Ama, this is my son, I will please. Di ba? Lubos kong kinalulugdan. At yung panguli, yung affirmation, spoken publicly, sa harap ng tao, pinarinig mo. Alam nyo, nung tinitingnan ko yung sitwasyon ko, nung bata ako, kambal kasi kami. Kami kambal, parehas active kami, hyper kami dalawa. Makita mo yung walang lugar sa taas sa bahay namin na hindi namin naakyat. Nahilig kami sa basketball. Maglalaba yung nanay ko. Nakikita niya, nandun sa kisame yung isang short na binulot, ginawang bola. Isang pantalon, nandun. Ginawa na, sinushoot namin kung saan-saan. Ganun kami ka-hyper. At talagang kalikot. May bago kaming stereo noon, ang mahal-mahal. Nabasag namin. Kami magkapatid. Marami kaming kapalpakan nung bata kami. Pero ang tanong, kailan ako nag-matured? Kailan ako? Nung minsan, nakita ko, may electrician na dumating sa bahay. Ginawa niya yung TV. Pinanonood ko. Pero ganyan yung mga pakilamero Nanonood kasi balang araw makikilam. Nung minsan, kinagat nung aso yung wire. Palabas na ng voltage 5 nun. Nako, hindi masaksak. Wala, sira yung wire. Hanap ako ng wire. Nakakita ko isang wire na stranded. Dinikit ko lahat. Yung sa isang wire, yung double wire, yung positive, negative, dinikit ko sa isang wire. Tapos ay sinaksak ko, boom! Tapos biglang yung bayaw ko pinaliwanag sa akin, hindi kasi ganyan. Kasi yan, ibang wire to, ibang to. Pag pinagdikit mo yan, sasabog yan. Pero nakita ko yung concern ng magulang ko sa akin kesa yung pagalitan ako. Nakita nila, yan. Nung simula nung naintindihan ko, hanggang sa may ginawa ako, in-appreciate ako. Sino gumawa nito? Tapos pinuri-puri na ako. Kita nyo si Ruel, ginawa ito, ganito. Siyang gumawa niyan. Naramdaman ko, na-appreciate yung ginawa ko at napapurihan ako. Simula nun, gustong-gusto ko yung pakiramdam na yon. Simula nun, gusto ko nang makaramdam. Kahit gumagawa ko ng ibang paraan na matututunan at gagawin ko, sa susunod, pupurihin na naman ako. Ba't ko sinasabi sa inyo to? Kasi ito yung attitude ng teenager. Pag laging pinapagalitan, ang tingin niya sa sarili niya ang liit. Pero pag nakikita niya na meron siyang nagagawa na tama at ina-appreciate siya, nararamdaman niya yung acceptance. Nararamdaman niya na yung affirmation na siya ay hinahangaan ng mga magulang niya. Panguli, empowerment. Listen to them. Sabi niya sa 17 verse 5. Listen to him. Makinig kayo sa kanya. Kausap niya dun sa Transfiguration na si Pedro. Nung nakita nila, nagsalita si Jesus, "This is my beloved son." Sabi niya, "This is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." At doon sa confirmation na yun yung tawag doon empowerment. Na parang pinagtitiwalaan ka na. Binibigyan ka ng pagtitiwala na siya
ang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Ngayon, balik tayo sa atin. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, o kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, kapag di ka pa sigurado, isa ang titiyakin ko sa iyo, magkakaroon ka ng identity. You are son of God. Kapag anak ka ng Diyos, walang bagay na magpapahirap sa iyo. Lahat, kahit anong kalagayan sa buhay, maintindihan mo yung kabutihan ng Diyos. Pangalawa, ituturing kanyang anak. Yun yung identity mo. Mararamdaman mo yung pag-ibig niya, acceptance. Mararamdaman mo na natutuwa siya sa ginagawa mo. At gagamitin ka rin niya. Ipapahayag niya sa maraming tao na ikay anak niya at gagamitin ka niya balang araw. Isesend ka niya. Ililikas ka niya. Alam niyo, kung titingnan ko yung buhay ko noon, saka ngayon, hindi ako makapaniwala na nandito ako sa harapan niyo. Imposibleng magawa ko to. Kasi very low self-esteem kami. Kasi kung paano kaming paluin sa harap ng maraming tao, paano kaming parusahan na nandyan mga kaibigan namin, kahit yung niligaw na yan, biglang hampasin ka, sampalin ka ng magulang mo. Tumigil lang na pagpalo nanay ko, siguro mga 14 years old na kami. Malaki na kami. Kaya ang tingin namin sarili namin, ang lit-lit. Pero salamat sa Panginoon, nung naintindihan ko yung pagmamahal ng Panginoon, naintindihan ko yung pag-ibig ng Panginoon, lahat yun na-heal, na-release. Binabanggit ko to, pero wala na akong hinanakit. Tapos na yun. At alam ko, malaking ginampanan nun kung bakit ganito ko ngayon. At yun yung gusto kong sabihin sa inyo, yung pakipagrelasyon sa Diyos, siya yung great Father. Siya yung great Father. Kung di mo man naranasan yung pagiging tunay na ama, mabuting ama sa buhay mo, hindi yun ang issue para hindi mo maranasan at hindi mo ma-perform ang pagiging mabuting ama. I-appreciate mo yung pagiging ama ng Diyos sa iyo. Ginawa niya kay Jesus at dahil tinanggap natin si Jesus, gagawin niya rin sa iyo. Mararamdaman mo yung pag-ibig sa iyo ng Diyos, gagamitin ka niya, itataas ka niya, ipagmamalaki ka niya, ipapahayag niya sa maraming tao na binago ka niya. At yun yung gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At doon tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo tumayo at tayo manalangin. Bago tayo magtapos, meron binanggit si John chapter 16 na hindi ko kayo iwanan kagaya ng isang orphan. Nilinaw niya ng Diyos, kundi kayo yung aking mga anak. Sa Bible, meron yung theology of orphan and sonship. Anong kaibahan nung batang nasa orphanage sa yung batang anak? Alam niyo yung mga lumaki sa orphanage, araw-araw takot sila. Bakit? May bahay naman doon. May pagkain naman doon. Dito sa Pilipinas, kakaunti ang orphanage. Sa Amerika talaga, yun yung karamihan. Ang orphanage, bago ka kumain, magtatrabaho ka. Lalabas kayo, hihingi kayo ng mga pledges or solicitation, kakatok kayo sa mga bahay. Yun yung mga orphanage sa Amerika. Magbibenta kayo ng candy, ng tsokolate na ginagawa dun sa orphanage para kumita kayo. At nararamdaman mo, hindi ka kakain pag hindi mo nagawa yun. Yun yung mindset ng orphanage. Pag hindi malinaw yung relasyon mo sa Diyos, lagi kang may takot. Lagi kang may pangamba. Ano na mangyayari sa akin bukas? Ano na mangyayari sa akin? Lalo na kapag yung bata mag-18 years old na. Pag 18 years old, tanggal ka na sa orphanage. Maghanap ka na ng trabaho mo. Kasi below 18 years old lang yung nasa orphanage. Kakaba-kaba ka na araw-araw. Kasi pagdating mo ng 18, lalabas ka na sa orphanage. Pag walang umampun sa'yo, pagdating mo ng 18, tanggal ka na. Kaya, ang hirap yung ang dami mong kaibigan kinuha na at ginawang anak, pero ikaw nananatili ka dun sa orphanage. Walang kumukuha sa'yo. Lagi kang may takot, lagi kang may pangamba. Kailangan mong gawin to para ka mabuhay. Pero alam nyo, pagdating sa pakipagrelasyon sa Panginoon, pinangako ng Diyos. Siya yung provider, siya yung guide, siya yung protector, siya yung salvation. Lahat ng wala sa'yo, nasa Kanya. Ibibigay niya sa'yo.
Kaya pagiging mabuting ama, nasa Panginoong Yesus. Walang ibang matatagpuan na magiging sakto sa buhay mo maliban sa Panginoon. At yun yung panalangin natin na maranasan natin ang kabutihan ng pagiging ama ng ating Panginoon. Aming Panginoon, salamat po sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin na ikaw ang siyang maghari at manguna sa amin. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat sa iyong salita sapagkat ipinakita mo kung paanong naging ama ka, Panginoon. Pinakilala mong sarili mo bilang ama at ipinakita mo ang pagiging mabuting ama sa buhay ni Jesus na siyang nagmisyon dito sa lupa at namuhay upang matagtagumpayan yung lahat ng kanyang misyon. Panginoon, malaking ginampanan ang pagiging ama mo, Panginoon. Ganon din sa amin na nakipag-isa kay Jesus na kami ngayon ay iyong mga anak. Kami diniklara mo na anak mo, kaya dalangin po namin ano man yung pinagdadaanan namin ngayon. Aming sasabihin, hindi kami matatakot kasi merong Diyos na mahal kami. Merong Diyos na aming Ama na nangako ng provision, protection, Panginoon. Merong Diyos na siyang nangako ng pagpapala at biyaya para sa buhay namin. Kaya't anumang nararanasan naming hirap o problema sa ngayon, pansamantala lang to sapagkat mas makapangyarihan yung Diyos na siyang aming Ama. Tulungan niyo po, Panginoon, ng bawat isang narito, ano man yung problema namin sa buhay, kung ito man ay karamdaman, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, maramdaman namin, Panginoon, na ikaw ang aming manggagamot at sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan na idaloy mo, Panginoon. Ganon din sa aming mga problema, makita namin na meron kaming Diyos na siyang provider. Walang bagay na hindi mo kayang sagutin, walang bagay na walang solusyon sa iyong harapan. Ikaw ang Diyos na siyang lalong nagiging dakila sa aming kahinaan sapagkat nakikita namin nasa iyo ang katugunan. Pagpalain mo ang mga anak. Higit sa lahat sa aming pananampalataya, tulungan niyo kaming magtiwala sa iyo. Salamat po. Sa iyo po namin dinadalangin ng pagpapala, dinadalangin ng pasalamat sa iyong salita. Dalangin namin may sa buhay namin ang bagay na to. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.